gather here today to celebrate a truly remarkable milestone, the 50th Golden Wedding Anniversary ng ating pong magulang, Ambrosio Binuya and Emelina Binuya. 50 years ago, they made sacred vow before God, family and friends to love and cherish. 50 taon na po ang nakalipas mula po nung kayo ay nangako na magsasama ng tapat at magmamahalan magpasawalaan. Ang sabi po ng Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Truly, their marriage has been built on the foundation of love, trust, and a divine guidance from the Lord. It is a celebration of legacy of the family Binuya. They have built the memories they have shared and the love that continue to grow. We are honored bilang inyo pong anak at maging bahagi po ng pagkakasal to give thanks and to join them in renewing their vows and rejoicing in God's faithfulness. Tayo po ay magsimula sa panalangin at pagbasa po ng salita ng Panginoon. Hiling ko po ni Brother Ronald. Our Heavenly Father, Lord God, we are grateful to you, Panginoon, dahil po kayo ay napakabuting Panginoon sa aming mga buhay, Lord God. Napakaraming bagay, Lord God, na kailangan namin pagpasalamat sa inyo. Yes, Lord. Sa buhay na to, makakilala sa inyo, Lord God. Hindi lamang po sa aming mga kinakain at natutulugan, Lord God, but for all the things that you have done in our lives, oh Lord, sa aming mga spiritual na buhay, Lord God, na kami po ay makakilala sa inyo. Sa oras na to, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming pamilya. Ang aming nanay at tatay, Lord God, may your name be praised, Panginoon, may your name be praised. Dahil tumagal po sila ng 50 years already, yes, Panginoon. And it's not by accident na sila po ay nagsasama, Lord God, but it is by your grace and mercy, Lord God, by your guidance, by your sovereign plan, Lord God, na sila po ay magkasama up until now. Dahil alam po namin na hindi po madali ang buhay ng pag-asawa. It takes a lot of patience, it takes a lot of trials. Pero Lord God, kayo po ang nagpapakita sa amin ng gabay, ng liwanag, para po kami ay makapag-move forward, Lord God. And maraming salamat po sa paggabay sa aming nanay at tatay, at sila po ay naging tunay na wonderful parents sa aming mga kapatid, Lord God. And alam po namin na hindi po naging easy, Lord God. But Lord, we are grateful dahil kayo po ang naghahawak namin mga buhay. Kayo po ang sentro ng aming family, Lord God. So Lord, naway kayo po ay patuloy na maggabay sa moment na to, sa mga darating pang panahon, Lord God. We know that this is just a start, Lord God, at marami pa po kayong plano para sa aming mga buhay, Lord God. Kila nanay at tatay, Lord God, we pray you will continue to bless their marriage, Lord God, for them with full of love, full of understanding, Panginoon, yes, full of patience, and higit sa lahat, oh Lord, with love for you. And truly gamitin niyo po ang kanilang marriage as a blessing, Lord God, sa ibang tao rin, Lord God. And na makita nila ang kabutihan sa kanilang bilang mag-asawa, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. We are blessed to be here. We are blessed to have them as parents. We are blessed to see their marriage, Panginoon. And higit sa lahat, Lord God, we are blessed because you are in our lives. Lord God, to you be all the glory, honor, and praise. Praise in Jesus' name. According to the Word of God in Ephesians chapter number 5, verse 22 to 25, the Bible says, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of wife, even as Christ is the head of the church. And he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husband in everything. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Isang kabanata po mula po sa Efeso na sinulat po ni Pablo kung paanong ipinapaalala po ang kahalagahan ng pagpapasakop at ang disenyo ng Diyos sa buhay mag-asawa ay nalintulad sa kanya pong iglesia. Ngayon pong oras na ito ay pag-aralan po natin a love that reflects Christ
and that is the sacred design of marriage of the Lord. So the divine design of marriage from the Lord ay inihalintulad po sa pag-aasawa, kung paano inibig ni Kristo ang kanyang iglesia at kung paano rin naman na nagpasakop ang mag-asawa sa Panginoon. Sinaad po sa Biblia that wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Sinabi rito ay kailangang magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki katulad ng iglesia sa ating Panginoon Kristo. So ang marriage is a spiritual covenant and not just a social contract. Hindi po natatapos sa kontrata lamang, bagamat kayo po ay nakasal sa West, if you remember that time, but it is not end sa contract na meron. But as a wife, ay nais ko pong ipaalala sa inyo that we are called to honor and to respect her husband, not from a place of inferiority, but from faith and devotion to the Lord. Gagawin mo ito bilang pagpapasakop sa asawang lalaki dahil ito po ang nais ng Panginoon. Submission here means to support, to respect ang iyong asawang lalaki, and unity as a partnership rooted in the grace of God. Di ho natin magagawang magpasakop without the grace of God. Ang Diyos ang nagbibigay ng napakayamang biyaya at kanyang pag-ibig upang magampanan ng isang asawang babae na magpasakop sa kanyang asawang lalaki. And it is modeled after the church's willing submission to Christ. Ang ibig sabihin ng willingness is not oppressive but a loving voluntarily, not force. Hindi po pinipilit na magpasakop. Hindi po tinututukan ng anumang patalim, hindi tinatakot, kundi ang pagpapasakop ay dahil katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. At gagawin ng isang asawang babae yun voluntarily and lovingly. And the role of the husband as a partner is to loving leadership. As a bilang tatay, bilang asawang lalaki, ang sabi po ng Bible in Ephesians 5:25, that's husband, love your wives. Napakagandang mandato po sa ating mga asawang lalaki to love our partners or wives in the Lord. So ang sabi rito, husband, love your wives even as Christ also loved the church. Ganun po inibig ni Kristo ang kanyang iglesia. Ganun po minahal ng ating Panginoon Kristo kung paano po ang lalaki ay tinawag to lead, to love, and not domination sa ating pong asawang mga babae. This love is a sacrificial. Bilang isang lalaki, we are willing to die sa ating pong asawang babae. At mahalaga na tayo po ay kayang magsakripisyo and keeps and serves and protect ang babaeng binigay sa atin ng Panginoon. As Christ loved the church unto death. Because even Christ, si Kristo po ay namatay para iligtas ang kanya iglesia. At ang asawang lalaki naman, ay inihalin tulad sa kanyang pag-ibig sa kanyang asawang babae that he is willing to sacrifice, to live, to love until death do us part. Makikita po natin na ang pag-ibig na ito ay nagre-reflect ng ating pong devotion sa Diyos, ang pagkilala natin sa Kanya at patuloy na pag-iingat ng ating relasyon sa Panginoon. So a reflection of Christ and the church. For the husband is the head of the wife. Napakagandang pangunguna na ibinigay po ng authority ng Diyos sa asawang lalaki, na ang lalaki po ang magiging ulo ng kanyang asawang babae, and even as Christ is the head of the church. It means in symbol of relationship between Christ and His bride. So, ang ating pong asawang babae, she is like a church na napakahalaga po sa Panginoon. At yan po ang kanyang iglesia. And a godly marriage glorifies God. So ang pag-asawa po ay hindi lamang po sa seremonya, hindi lamang po sa pamumuhay, kundi isa pong pagiging isa, ikinasal para po maging makadiyos at magbigay ng kapurihan sa Panginoon. It teaches others about Christ and bless His generation.
ang inyo pong pag-uasawa bilang isang mutual love and sacrifice sa bawat isa as a couple become a witness to the world. So ang mundo po ay nakatingin sa ating lahat sa oras na ito. Ang Panginoon ay nakatingin sa ating lahat. At ang inyo pong mga anak, kami na inyo pong mga naging bunga ng inyong pagmamahalan ay saksi kung paano po sa 50 taon ng kabutihan ng Diyos ay kung paano kayo nagtagumpay, kung paano po kayo nagsakripisyo, at kung paano po bilines ni Lord ang inyong pag-ibig, ang inyong pagsasakripisyo, at kayo po ay tunay po na naging isang mabuting huwaran ng pagtatagumpay sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila po ng mga trials, sa kabila ng mga bagay na marahil ay kahinaan, na natili po sa 50 taon na inyong kabutihan bilang ating kong kilala bilang Amos sa Amerika at Ambrosio sa Pilipinas. At ganoon din naman po ang Emerlina na nanay ng tahanan na po saan ay pinangarangalan ang kanyang asawa, at tumayo po kayo sa biyaya at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Kung paano niyo namang inibig po ang aming tatay Ambrosio ay katunayan na kami ay saksi ng sustaining grace ng Panginoon na sa kabila ng mga pinagdaanan na natiling matibay sa 50 taon. At ganoon din po ang ating pong mahal na tatay Ambrosio na umibig sa kanyang asawa, linid ang kanyang pamilya, na mayroong pong pagpapakumbaba, pagsasakripisyo at pag-ibig. Ang inyo pong pagiging mag-asawa ay hindi po perfect. Ngunit sa katapatan ng Diyos na natili po kayong tapat na hanggang ngayon ay ating pong dinaraos ang kadakilaan, kabutihan at kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa nakalipas na 50 taon ng pag-aasawa. Ang ating pong pamilya ay tunay po na nagmula sa Panginoon. Ang inyo pong ginawa sa 50 taon ay isang legasiya na magbibigay po ng kapuri-puri sa Diyos, na kung saan sa half century ng inyo pong pagsasama at sa another 50 years pang pagsasama ay patuloy namin kinikilala na ang inyong pag-ibig ay naway ang refleksyon ni Kristo ay manatili sa inyong pagsasama hanggang sa kuhanin ng Diyos ang inyong pong buhay. Christ's love for His church is pure. Ito po ay pinadalisay, napakaganda, napakalinis ang pag-ibig ni Kristo sa kanya iglesia. Kung bakit nga po ba ang isang bride or isang ikakasal na babae ay lumalakad sa altar na nakaputi at ito po ay nakabelo, katunayan ng walang bahid at walang dungis. Bagamat sa oras na ito, it is golden anniversary, so ang ating nanay naka-wear siya ng gold, ating tatay po naman ay blooming because it is sufficient love and grace of the Lord sa kanila in 50th year of marriage. So sa ating pong patuloy na pagkilala sa biyaya ng Diyos, may your marriage remain a light to your children. Ang inyong pong pagsasama ay siya pong aming maging gabay, maging liwanag, hanggang sa inyo pong kaapu-apuhan na kung saan kinakita namin ang pinagdaanan ninyong mag-asawa sa nakalipas na 50 taon. So to all who are married, of seeking marriage, marahil ang aking pong anak lamang po ang nandito ngayon at ilang taon mula ngayon, marahil 15 years to 20 years from now, mag-aasawa sila. Nawa sana po lahat po kami ay maabot din namin ang 50th year of marriage na ginawa ni Lord para sa inyo. So ngayon pong oras na ito, ang sabi po na Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So let us be Christ the center ng inyong pong pag-ibig at pagmamahalan po mula po sa ating Panginoon. So now, ay nais ko pong i-play yung kanta. Actually, gumawa po ng awit ang inyong pong apo. Bawit po sila. At salamat sa Panginoon because isinend nila ito sa video. And then, I will ask also si Faith para po tumugtog at umawit ng isang awitin. Bago po kayo magbigay ng vows, kayo po ang magbibigay ng inyong panunumpa sa bawat isa. I will ask my daughter to sing for the Lord.
Panginoon, tunay po na ang pag-ibig ay mula sa ating Panginoon sa Kristo. At ngayon sa oras na ito ay hawak ko po ang Biblia na tunay na ito po ang direksyon ng buhay, ng pagpapala, direksyon ng Diyos sa buhay mag-asawa, at nagtuturo at nagagabay ng ating buhay para sa kanyang kalwalatian. At sa inyo pong sumpaan ngayon ay nais ko pong hilingin na inyo pong hawakan ang inyong pong mga kamay. Isang kamay ay magkahawak at isang kamay ay nakahawak sa Biblia. At nais ko pong hilingin pong una po na magbigay po ng kanyang pangako sa harapan ng ating Panginoon Kristo at sa kapulungang ito ng pangako ng pagmamahal sa iyong asawang babae. Nais ko pong hilingin po si Tate Ambrosio na magbigay po ng mensahe. Ano po? Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa dakilang araw na ito na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Mapalat ako sa pagkakaroon ng isang pamilya, ng isang asawa tulad niya, na pinaglabanan ng lahat na may pagsubok na dumating sa amin. At sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan ay pinapangako na mamahalin ko ang aking asawa sa abot ng aking buhay. Salamat po sa aking mga anak na siyang naging kasangkapan upang galpin ang buhay. Hindi ko alam, Panginoon, kung paano kita pasasalamatan. Basta sa buhay ko sa ngayon, ang masasabi ko ay pasasalamatan kita sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa akin. Higit sa lahat ang pagkakaroon ng isang ulirang asawa na tulad ng Jesus. Ngayon po ay nais ko po namang hilingin na magbigay po ng mensahe sa Panginoon at ganoon din po sa kanyang asawa na si Tate Ambrosio sa kanyang pangako na gagawin habang siya po ay nabubuhay. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa araw na ito. Sa kabila ng kami ay hindi karapat-dapat sa inyo. Patuloy niyo po kami pinatnubayan. Ginayad, Panginoon, sa loob ng 50 taon. Sa hirap at ginhawa, Panginoon, patuloy niyo po kami sinubaybayan at pinagkaloob ang bawat pangangailangan namin sa araw-araw. Panginoon, mula sa araw na ito, patuloy ka po namin sasambahin at akin pong ipinangako na patuloy na pagmamahal sa aking asawa na si Ambrosio sa buhay na walang hanggan, Panginoon. At kung sakali mo po na ako ay inyong kunin, patuloy ko pa rin po siyang mamahalin sa kabila po ng mga shortcoming sa aming buhay, Panginoon. Pagsubok, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking tinataas at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay nais ko naman pong hilingin na hawakan niyo po parehas ang inyong pong kamay at tingnan niyo po ang inyong pong mata sa mata. At nais kong hilingin po si Tate Ambrosio na mangako sa kanyang asawang babae kung ano ang kanyang mensahe hanggang sa kuhanin siya ng Panginoon. Inyo po itong sabihin sa inyong puso at magkaroon po kayo ng vow sa isa't isa at gagawin nyo habang kayo po ay nabubuhay. Panginoon, ang tangi ko lang pong masasabi ay nabubuhay ako sa pagkakataong ito, hindi nang dahil sa akin. Nabubuhay ako dahil kay pinagpala mo, kinahabagang kinawala at biniyayaan ng isang mabait at mapagmahal na asawa. Pinagkalooban mo ng mababait na mga anak, ng mga ako. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ay ang masasabi ko sa iyo, ang buhay ko ay naging isang matagumpay. Itinutulad ko ang aking sarili na once in a million na naging matagumpay.
sa bugat mula sa zero ay dinala mo kami sa lugar na ito. Pinagkaloob mo sa akin lahat ang mga biyaya, mga pangarap sa buhay na halos ay ibinigay mo na. Kaya Panginoon, ang buhay ko una sa lahat ay inilalaan ko at iniuungkol ko sa iyo. At higit sa lahat, at ganun din Panginoon, pinapangako ko sa iyo na mamahalin ko ang aking asawa hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Kaya't hiling at dalayan ko na manahang ka sa bawat isa sa amin upang ikaw ang maging sentro ng aming buhay. In Jesus' name. Okay, nais ko naman po hilingin si nanay, personal, sa iyong asawang lalaki, sa 5 taon na inyong pagsasama, ano ang pangako niyo po kay tatay po, bukod po sa ating Panginoon? Sa harap ng Panginoon at sa inyong lahat, napangako ko sa abot ng aking kakaya na patuloy kong mamahalin. Sino po? Si tatay po? Mamahalin ang inyong ama, si Ambrosio, na naging katuwang ko sa aking buhay sa 50 taon na aming pagsasama. Sa hirap at ginhawa, patuloy kaming namuhay at naway bigyan pa kami ng ilan pa pong anibersaryo para patuloy po kaming makapaglingkod at patuloy po kaming magmahalan sa inyong harapan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay itinataas ko sa inyo. Tayo po Jesus' name. ay manalangin. Sa huling bahagi po ng kasalang ito, mula po kay Ambrosio and Emerlina Binuya na siya pong aming mga magulang, sa pagtaas ng kamay ng inyong ibang lingkod, may the Lord continue to bless you and keep you. May cause His face to shine upon you and gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace all the days of your life. Habang kayo po ay lumalakad at habang kayo po ay patuloy na nanangan sa biyaya ng ating Panginoon, naway patuloy po kayong lumago sa pag-ibig, lumago kayo sa pananampalataya, pagpapasalamat, at patuloy niyo pong mahalin ang Panginoong Jesucristo at ang inyong asawa bilang katunayan ng pag-ibig na nagmanifesto sa inyong pagkakasal. Ang inyong pong kasal ay mananatiling buhay na patotoo bilang isang kabutihan ng Diyos at ang kanyang biyaya na kayo po ay kanyang pinag-isa hanggang sa kuhanin kayo ng ating Panginoon Jesucristo ay mananatiling mag-asawa at pasasalamatan siya habang kayo po ay nabubuhay. Naway dalangin ko, O Diyos, mula sa pagtaas ng kamay niyong ibang lingkod, igawad niyo po ang pagpapala sa aming mga magulang sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu ng Diyos. Pagpalain niyo po si Ambrosio at Emerlina Binuya bilang mag-asawa sa kanilang 50 taon ng kadakilaan ninyo bilang pagkilala ng katagumpayan at pagpapala ay nagmumula sa aming Panginoon Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. And now, once again, ay nais ko pong hilingin na halika ng inyo pong tatay, ang ating pong nanay. You may now kiss your bride again. Yay! And congratulations po. At ito po ang ating pong mamagulang at patuloy po na pagpapala rin po sa lahat ng mga nakakapanood po at patuloy po na pagpapala mula sa nais ko pong hilingin po sa short message po ang ating magulang bilang pagpapasalamat po sa munting napakagandang kasalang ito dito po sa Maymon, Virginia. Muli Panginoon ay nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat tunay na kami ay binayaan. Wala akong pinangarap at hiniling sa iyo na hindi mo pinagkaloob.
napakapalit po, Panginoon, sa pagkakaroon ng isang ulirang asawa Amen. na tulad ni Merlina. Amen. Na sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumating sa aming buhay ay inabot namin ang 50 years golden anniversary. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa mga biyaya na pinagkaloob mo. Binigyan mo ko ng 4 na mabait at mga mapagmahal na mga anak. Sa pagtawag mo sa kanila bilang iyong mga servant sa pagpalaganap ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming blessing na pinagkaloob mo sa amin. Hindi ko tunay na malaman kung paano papasasalamatan. At muli nagpapasalamat ako na bagamat hindi ko nakasama ang lahat ng anak, nakasama kong aking anak na si Arlene na tinawag mo, at ang aking si Ronald na gayon din tinawag mo sa iyong, at ang aking pamangkin, ang aking apo si niloob mo na makarating dito. Salamat po, Panginoon, at sa totoo hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan. Sobrang blessing na tumabot sa buhay ko. Yun lamang po, at salamat po, Panginoon. Tingin po natin si Nanay bilang pagpapasalamat po sa mga napakarami nating bisita mula po sa iba't ibang lugar. From New Jersey and from Philippines and West Virginia. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. Bihira po ang umaabot sa golden anniversary, pero pinagkaloob mo po sa amin. Marami pong salamat sa hiram na buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sana po patuloy niyo po kaming subaybayan sa mga nalalabi pang mga araw sa aming buhay, Panginoon. Nawa po yung maging dakila, maging memorable po ang mga susunod pang mga years sa aming buhay na mag-asawa. Salamat po kay Ambrosio na naging katuwang ko sa 50 taon ng aming pagsasama. Sa hirap at ginawa, Panginoon, na sinubaybayan mo po kami. Marami pong salamat. At sa inyong lahat na nanonood, marami pong salamat sa inyong pagdalo. In Jesus' name, we pray. Okay po, at salamat po sa lahat, at dito po natatapos po ang napakagandang kasalan po, at ngayon po tayo dumako na po sa ating pong pictorials, at mamaya po kakain po tayo sa pinakamahal na restaurant. Amen. Okay, at sige po, and God bless us all po. Tapos na po tayo. Pani-camera tayo. Sa
naglalakad patungo sa'kin sa salim nitong tugtugin. Happy anniversary po, Lola at Lolo! We made this cake for you po! Ingat po kayo dyan and enjoy po yung yung anniversary niyo po. Papa ba? Happy anniversary po, Lola at Lolo! Ingat po kayo dyan. Love you, miss you. And more anniversaries to come po. Happy anniversary po, Lola at Lolo. We love you po. Mag-ingat po kayo sa biyahe niyo po. Pag pauwi po kayo dito, we love you po. Happy 50th anniversary, Lolo and Lola. I wish you have 50 more anniversaries so you can live to see flying cars and running robots. Bye! Hello po, Lolo and Lola. Happy 50th wedding anniversary. And whenever it is that you receive this, I hope you have a good day. Hello po, Lolo at Lola. Happy 50th wedding anniversary po. Masasabi ko lang po is sana tuloy po kayong maging masaya, maligaya at malakas sa inyong mga susunod na taon. At kung may problema naman po kayo, sana masolusyonan nyo naman po ito. Muli po, happy 50th wedding anniversary po. Happy 50th wedding anniversary po, Lola and Lolo. Here's to 50 more. Hello po, Lola and Lolo. 50年記念日おめでとうございました。Happy 50th wedding anniversary. It's your golden wedding anniversary, and I would like to congratulate you both for making it this far and for loving each other for 5 decades. That's actually pretty long. And I hope you Lola and Lolo, you both stay together until then. And that's all I would like to say. Thank you. Hello, Kuya Boy and Ate Merlin. Happy anniversary to both of you. And more blessings to come, more anniversaries to come. Hoping na patuloy tayo na magbabanding pagdating nyo dito sa Pilipinas. And I miss you. I love you very, very much. Sana ay humaba pa ang inyong magandang buhay. Okay. Hello ate, Kuya Boy. Happy golden anniversary sa inyo pong dalawa. Sana po lagi kayong healthy and happy always. Ingat po palagi. God bless. Love you. Happy anniversary, Tita Merlin and Tito Paolo. More blessings and good luck for both of you. God bless us always. Happy anniversary, Nanay and Tatay. God bless po. May many more years po sa marriage nyo. And we thank you for everything that you do for the family. And enjoy po kayo sa araw na to. God bless po. Have a good day. Ma, Pa, happy golden anniversary. I wish na sana magkaroon kayo ng mas mahaba pang buhay and marami pang apo. God bless and we love you. Good day mga kabahay. Mali ba? Ano ba? Anniversary nila. Mali pala. A happy 50th anniversary night. Happy 50th anniversary night and Tay. Okay. Ano wish mo? More anniversaries. 50 na nga, nag-wish ka ba? Siyempre, pwede po 60 sa 70. Oo nga naman. Oh. Kasi, ang wish ko, more happy and peaceful years to come. Tama ba? To both of you. Ano? More love. More love. Basta yun na yun.
happy. Enjoy your day, Nay.